Sinusulong na ideklarang high-risk area ang ilang bahagi ng dagat malapit sa Yemen bunsod ng banta ng mga rebelding Houthi. Kasunod ito ng missile attack na ikinamatay ng 2 Pinoy seafarers. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. 2 araw matapos ang missile attack ng rebeldeng grupong Houthi sa MV True Confidence sa Gulf of Aden, tuloy ang paghahanap sa bangkay ng 3 namatay na seafarers. Kabilang dyan ang 2 Pilipino. Dahil wala pang nakikitang bangkay, umaasa ang misis ng isa sa mga Pinoy na buhay ang kanyang asawa. Gusto ko lang po talaga na may uwi mo na po yung kung may uwi po talaga agad-agad po sana. Kasi hindi ko pa naman po alam kung patay na ba talaga kasi wala. Ang sabi naman nila, hindi pa naman talaga confirm. Kasi wala pa naman talaga nakikita remain. Sabi ng Department of Migrant Workers o DMW hanggang alas 4 kahapon, hindi pa naapula ang apoy sa barko. Balakid yan para makuha ang labi ng 3 nasawi. May salvaging operations ngayong araw at we are expecting na ma-recover yung labi ng 2. Ang Department of Foreign Affairs o DFA naman tiniyak na puspusan ang paghahanap sa 2. Ang 13 Pinoy naman na sakay rin ng pinasabog na barko, na-rescue na. 3 sa kanilang sugatan at nagpapagaling sa ospital sa Djibouti. They are all in stable condition. They are recovering and are in stable condition. And they can be repatriated soon as long as there is a medically fit to fly certificate forthcoming from the medical authorities. Isa si Ian Bangot sa mga sugatang Pinoy na dinala sa ospital. Ang kanyang misis na si Jehan, nakahinga na raw ng maluwag ng malamang ligtas ang mister. Kasalukuyan ng ginagamot sa Djibouti hospital yung aking asawa at nasa mabuting kalagayan na rin. At nung sabi, out of danger na rin po yung kanyang kondisyon. Kasunod ng insidente, isinusulong na ng DMW na markahan bilang high-risk area ang timog na bahagi ng Red Sea at buong Gulf of Aden. Yan ay para mabigyan ng karapatan ng mga seafarer na tumangging maglayag sa mga lugar na idineklarang high-risk area. Pero pasusweldohin pa rin ang mga seafarer. Kapag nag-refuse sailing siya, may 2 buwan siyang sahod at repatriation. Pero kung nagpatuloy siya, doble ang kanyang sahod. Tumitindi pa naman ang tensyon sa Gulf of Aden at Red Sea. Katunayan kamakailan lang inatake rin ng mga Houthi ang MV Galaxy leader sa Red Sea kung saan 17 hostage. Habang hindi pa ito idinedeklarang high-risk area, nagbabawas na raw ang mga manning agency ng mga Pinoy seafarer na dinedeploy sa mga naturang lugar. Sa gitna nito, nilalakad na ng DMW at OWA ang mga tulong pinansyal na ibibigay sa bawat apektadong tripulante. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.